Welcome to News 5 Everywhere. Biyaheng walang flagda at walang boundary. Antar na mga balita, antar na mga balita. Samantala, nauwi po naman sa gulo ang nakatakdang demolisyon ngayong araw sa Agham Road sa Quezon City. Pinagbabato ng mga tigas na mga residente ang demolisyon team at mga polis. Para kamustay po sa sitwasyon doon, live report si June Loyola. June, come in. Martin, matapos nga ang 2 oras na pagbabarikada ng mga residente dito sa sitio San Roque sa Agham, nauwi sa girian ang sitwasyon matapos nga pwersahang alisin ng mga pulis ang barikada. Literal na umulan ng bato, bote at maging ng pillbox matapos sumugod ang mga pulis sa Agham Road. Pinagbabawalan kasi ng mga residente na pumasok ang mga pulis dahil nga sa banta daw ng demolisyon sa mga kabahayan dito sa Agham. Pero mariing itong itinanggi ng mga pulis. Wala daw silang impormasyon na may demolisyon na mangyayari ngayong araw. Namagitan na rin na Martin ang CHR kanina dito pero wala pa rin silang nagawa. Mula sa kanto nga ng Agham sa Quezon Avenue, umabot ang batuhan dito sa may tapat ng Philippine Science High School. Maraming sasakyan tuloy yung nakaparada na nagsialisan. 3 daw ang nasaktan sa hanay ng mga pulis habang hindi pa alam doon naman sa hanay ng mga residente. Ilang residente naman na Martin ang namata natin pinagdadampot ng mga pulis kaugnay nga sa nangyaring batuhan kanina. Sa ngayon, Martin, bahagyang humupa na ang tensyon dito sa Agham Road. May mga bumbero at ambulansya din na nakaantabay. Dito naman sa kinatatayuan namin na Martin, talaga nagkalat nga yung bubog at yung mga bato na nagsiliparan nga kanina. Paalala nga sa mga kapatid natin na umiwas muna dito sa kahabaan ng Agham Road para hindi na nga rin maabala dito sa nangyayaring tensyon dito sa pagitan ng mga pulis at ng mga residente. Martin. Maraming salamat, June. Kaugnay po ng kaguluhan niyan sa Agham Road. Makakausap natin sa telepono si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga, Martin, at sa kay Attorney Teresa Carlos. Ano po ang plano natin dyan sa mga tumututol po sa nakatakdang demolisyon sa mga tirahan nila sa may Agham Road, Mayor? Ano po, Martin, nagtataka nga ako dyan sa mga nagsisimula na gulo dyan. Ang ginagawa po nila dyan, una, ang city government, ang naging process po namin yan, bigyan pakita nila sa pang-background. Opo. Yung lupa na yan ay pagkaari ng NHA. Ibinid nila yan ang nanalo as a PPP project sa Ayala. So, nanalo yung Ayala. Ang Ayala magtatayo ng more or less 45 to about 50 buildings dyan. Okay? Opo. Ngayon, ginawa yan ng NHA para kung ano yung proceeds at saka yung perang malilikom nila dyan every year, ay makakapagpagawa sila ng pabahay sa mga beneficiaries ng housing ng NHA. Opo. Okay, saya. Opo. Si Quezon City Government naman nandyan because nagsa-social preparation siya. Ang concentration ng Quezon City Government dyan, yung vulnerable sector, tulad ng senior citizen, women, solo parents, yung mga buntis, at saka children, para yung mga ganyang klaseng kaguluhan ay mailikas kagad yung mga pamilya o yung mga tao na yan. Now, ang background pa isa dyan, 3 years ago, may census na dyan. 10,000 families yan. Out of 10,000 families, ang naiwan na lang dyan nasa mga 2,000. Opo. Current, may 500 sa pangunguna ni Edwin na nakikipag-usap na pwede sila ma-relocate naman sa San Jose del Monte, Bulacan. At sila yung nag-work out noon para ito yung people's proposal. Now, yung 1,500 na naiwan dyan, ito ngayon yung mga nasa udhalo na sinasabi na kapag ka ikaw ay pinakikinabangan mo na yung lupa, nagpaparenta ka na. Marami ho dyan na nagpaparenta ng mga bed spacers. Ang bawat isang bed spacer ay 2,500 pesos. Pagkatapos, dahil walang kuryente, naka-illegally tap yung kuryente nila, naninigal sila sa bawat isang bed spacer ng 1,000 pesos. O di 5 na. Dahil walang tubig na connection dyan, pag-illegal tap ng tubig yan, naninigal sila sa kanilang bed spacer ng 500. So, ganun kalaki yung pera bawat isang bed spacer. Ilan yung mga ganyan? So, sabi sa udhalo, kung ikaw ay nakikinabang sa lupa ng iba, hindi ka na pwedeng maging beneficiary ng housing ng national at ng local. Now, ang nangyayari dyan, yung nagsisimula dyan, yung anak pawis na tinatawag nila, nakakuha mo rin ng intelligence report. Dahil, alam nyo, marami na na socially prepare ang city government dyan, ang NHA, ang PCUP, ang NAPSI, ang DILG,
na willing mag-volunteer sila, mag-self-demolish sila dahil sila ay pumayag na magpa-relocate. Yung relocation site naman nila, kasi na yung sila 200 pesos per month for 25 years, sa kanila na yun. In fact, marami kami nakausap na relocatees. Okay na po kami dito kasi ito, sarili namin bahay, hindi na kami mangangamba, nagkikipain kami kasi ang pamilya namin, inaasikaso namin. Pumapayag na sila ron. Out of 10,000 families, 8,000 na yung na-relocate. Kapatid, nagpaparelocate pa. Yung naiwan dyan, pumayag na mag-self-demolish. Ang ginagawa ng anak pawis dyan, una, sila yung umaawat dahil natunugan nila na marami na magpaparelocate ulit, na nag-volunteer na alis, inaawat nila. Inaawat nilang huwag mag-volunteer. Pumayag na eh. Inaawat nila para magkagulo. Number 2, meron silang ginagawa dyan, yung mga iba, pinopondohan nila yung anak pawis. Binabayaran nila ng 5,000, 15,000 pesos para magsimula ng gulo. Para kunwari pinaglalaban yung kanilang advocacy. Yung pala, sila yung mga professional squatters. So, ito yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao. Kailangan maipalabas natin sa tao na may mga organization na pinagsasamantalahan yung kahinaan ng mga mahihirap nating mga kababayan para sa kanilang mga personal gains. Hindi na tayo papayag doon. Napakakawawa ng mga tunay na beneficiaries ng housing kapag gagamitin lang sila ng mga organizations na gumagawa lamang ng mga paraan para pagkakitaan yung kahinaan ng mga mahihirap natin at mga maralit ng Tagalungsod. Okay, Mayor. Si Teresa po ito, magandang umaga. Salamat po sa Good morning po. Masalamat po sa pagbibigay ng magandang konteksto tungkol sa nangyayaring demolition na yan at root ng kaguluhan. Ito po nakikita natin dyan sa ngayon sa Agham, iilang tao pa lang ito na residente nga o informal settlers. Mayor, ang tanong ko, paano pa kaya kung yung mga nakatira na sa mga estero ang kailangan nating ilikas? Kamusta po ang plano ng Quezon City Government hinggil dito? Attorney, ikaw naman mismo nakakaalam na nakalagay sa batas natin kapag ka-danger zone. Talagang kahit wanton league, dapat kilasin sila ng government, di ba? Pero very humanely ang ginagawa pa ng national at city government. At isa pa, kaya naman kaya naman aalisin sila sa danger zone because we want them to be safe. Correct. We want them na meron silang sarili nilang mga bahay na. Yun ang nakasaad sa Udhalo. In fact, sa Quezon City, marami na ho kami mga Quezon City socialized housing from 6 to 12 days na po that have accommodated more or less 5,000 people or families who belong to different danger zones in Quezon City. Ina-address po ng Quezon City government sa pangangailangan ng pabahay ng mga tao na ninirahan o walang katiyakan sa kanilang paninirahan. At ganoon din ang ginagawa ng ating Pangulong si Pinoy to Secretary Mar Rojas through Vice President George Pinag-address ng mga housing agencies dito, including SSTT. So ito ay isang programa na dapat samantalahin ng mga marami pang tagalungsod na nininirahan sa danger zones. Correct. And panahon na imulat natin sila sa katotohanan na hindi sila pwedeng tumira sa isang lugar na delikado. For the first term, this is my first day of the Martin, pagkakilala tayo, di ba? Congratulations nga pala, Mayor. Oo nga. This is the first day of my second term at ito yung nangyayari. But the first term from June 30 of 2010 to the last day yesterday, our focus is to provide disaster risk reduction and management in Quezon City para ang Quezon City maging resilient na city pagdating sa larangan ng sakuna, to take care of our brethren who are in danger zones at mabigyan sila ng pabahay. Hindi lang pabahay, may PhilHealth pa, meron pa silang Quezon City Scholarship, etc. At marami nag-a-avail yan dito sa Quezon City. So, ngayon, pumasok na rin ng national government, kailangan i-avail na ito opportunity na to dahil isang serong programa ng ating Pangulo at ng Quezon City government. Okay, congratulations, Mayor Herbert Bautista, on your Thank you. second term. And, God bless you, Martin and attorney. Thank you very much. so God bless much. the Godspeed po, sir. Thank you po. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.